So, paano nga ba maging registered nurse dito sa New Zealand? So, meron kasi ako na-receive na message sa Facebook na nurse siya sa Pilipinas at nag-a-ask siya kung paano maging registered nurse dito sa New Zealand. And I think the best way to answer that is to have Tita Edita here with us. Kasi, guys, yung process ko before is lumang version na siya at siya yung gumawa ng pinaka-recent version ng application ng pagiging registered nurse dito sa New Zealand. So, isasabihin ko muna yung sa akin and then sabihin mo yung sa'yo. Okay. So, nung time ko kasi, nag-apply ako syempre, nag-English exam ako, and then nag-apply ako sa Nursing Council of New Zealand, and then, sinabit ko lang yung mga requirements para maging, lahat ng requirements para maging registered nurse sa New Zealand, and then mag-wait ka lang ng CAP letter mo, which is the Competency Assessment Program. So, pag na-receive mo na yung CAP letter mo, mag-apply ka na sa mga schools na tatanggap sa'yo for an intake. So, ako nag-apply ako sa lahat ng school, and then, nakuha ko sa isang school, which is EIT. So, doon na nangyari lahat. Parang, syempre, visa application. Visa ko is visitor's visa during that time. And then, pagdating ko dito, ginawa namin yung 2 weeks theory and 5 weeks placement. Then after that, ikaw na ang hahanap ng work mo. So, how about now? Paano ba yung ngayon na process? Kasi may mga additional, tapos may nawala, may nadagdag. Parang ganyan. So, yung process mo, nag-iba na siya after like a year ago already. A year ago already. So, kami na yung bago. So, ang sa amin naman, di ba yung ikaw, nag-submit ka sa Nursing Council directly ng mga papers mo. Directly. Ngayon kasi, ang Nursing Council ay nakahanap sila ng tutulong sa kanila Para mag-assess. ng mga papers. So, yun yung CJFNS. So, yan yung pinaka-first step mo, which is to submit all the necessary documents dun sa sa CJFNS to assess all the documents. Kasi parang nandun na sa kanila yung trabaho na yun. Hindi na sukasuin ng Nursing Council dito. So, pagkatapos nun, yung mga basic requirements nun ay mga ano lang, yung mga TOR, yung mga kadalasan kung anong mga documents mo na yung mga basic na record, yung mga COE, ganyan. Tapos, mag-aano ka nun pupunta ka sa site nila, tapos mag-enroll ka doon, nilalagay mo yung mga details mo, and then they're going to tell you what the papers they need, what are the documents that they need. Okay. And then yun, asikasuhin mo yun, then pag once ma-complete mo na yun, bibigyan ka nila ng go signal na kumpleto na, kasama na doon yung English exam natin. So yun yung, depende sa'yo kung gagawin mo na una yung English exam, but in my case, inuna ko na muna yung sa school documents ko, lahat na kailangan sa Pilipinas, and then, ano ko na lang yung iba, especially yung English exam, because mag-expire kasi yung English exam in 2 years, so hindi ko naman alam kung gaano katagal yung process. So pinahuli ko na siya. And then, so pagkatapos nun, sabihin na ni CJFNS, tapos ka na, and then that assessment will go direct, they will send it directly to Nursing Council. And then the Nursing Council will message you through email, sasabihin nila na okay na yung papers mo, and they will invite you to apply for registration. Yun na yun siya. Tapos, magbabayad ka, which is hindi ko matandaan kung magkano. Next vlog namin. Pwede naman nila i-search yan. Pwede naman i-search yan kung magkano, but not really much. Hindi mo siya like $1,000, hindi. Like below 200. Ang ganun lang. Yeah, mga ganun. 200 New Zealand dollar yung usapan dito. O baka mali ako. Pero, nandiyan lang yan. Sabi lang sa site, guys, kung magkano siya. Pero hindi siya mabigat yung application niya mismo. And then after noon, pag mag-wait ka na naman ng go signal nila kung anong kailangan pa, kasi may ina-assess din nila yung papers mo kung talaga bang ang ginawa ng CJFNS ay good na talaga na wala na iba. So after noon, sasabihan kanila, pag okay na yon, sabihan kanila na you are okay to take this theory exam. So yun yung parang computer-based na pwede nilang i-take sa Pilipinas. Sa Pilipinas mismo, okay. Pwede nilang, sa ibang bansa, I mean like outside New Zealand. I'm just not sure kung available siya sa atin sa Pilipinas, kasi hindi ko pa na-research yan. Basta anyone can take it outside New Zealand. And then yung maganda, kasi sa CAP kasi, you need to come here to do the theories and all that, the exam and school, right? So ngayon, medyo hindi na masyadong mahal for international nurses na mag-apply. Okay. And then, after mapasa yun, which is, pupunta ka sa isang yung parang person view din ang nagbibigay ng exam. So anywhere na may person view. Yun. I think sa Pilipinas, I think Manila. I'm not sure if we have it in I think we have it already. We have I think in Manila. And also in Mindanao. So yun lang yun. Tapos pagpasok mo na yun, they will tell you again, the Nursing Council will message you through email that you're okay to proceed OSCE naman. Ito yung testing your skills. So yung mga basic na ginagawa natin sa parang return demo siya. So ayun, yung OSCE is medyo kamahalan. Sa New Zealand kasi, it costs 3,500 for an exam, New Zealand dollars. Pero magkaiba yon sa Australia, magkaiba yon sa UK na rate. So ito yon sa NC is $3,500. Pero pag yun yung first take, pero pag kunyari hindi pa sinulate sa first take, kung mag-retake is 3,000 na lang. Kasi yung 500 na yun, ano yun siya, orientation na payment. So hindi mo na kailangan i-undergo yung orientation na pag naka-first take na. So yun. And then, pag naipasa mo na yun, the Nursing Council will tell you again na you are okay to proceed with registration na. Yung application ng APC. Yung mga APC. Yun na yung bibigyan ka na nila ng certificate na you are okay to go to, you are registered nurse already. Yun, gano'n na. Gano'n lang. So yung difference niya kasi sa CAP is, yung CAP diba 7-week program siya na nandito ka dapat. Whereas pag yung OSCE naman, kung nasa Pilipinas ka, pwedeng pumunta ka lang dito for that OSCE. And then while waiting for result, pwede kang umuwi muna ng Pilipinas para hindi ka magbayad ng mga rent dito, mga food. So, ayun. So, registered nurse ka na sa Singapore with 2 years experience. Alam ko, pag punta mo dito, hindi mo na kailangan yan. Tama ba ba? Or hindi na, iba na ngayon? Kasi before, during nung time namin, hanggang doon sa natapos yung CAP, kung galing kang UK, tsaka Singapore,
tsaka Australia ata. Oo. Hindi mo Yun na yun. kailangan Yun ng yun. competency assessment Oo. program kasi yung health system ng mga bansang yon is same sa New Zealand. So hindi ko na alam ngayon sa Meron OSCE. akong nakausap ng mga Oo. classmates ko nung nag-OSCE ako. Oo. Iba-iba sila galing eh. May Singapore, Oo. may Netherlands, may UK. Oh, so baka kailangan Oo, na talaga. nag-iba na yata yung So, iba na requirements talaga talaga. siya. So, Oo. just do the research na lang para talaga Oo. sigurado. But yung sa bayad-wise, yung sa Oo. ano niya, is mas mura yung OSCE ngayon. Kasi Oo. nung time ko, parang 8,000 New Zealand dollar yung ginastos ko dun sa CAP. Sa So Capiz parang ko. Ang half. laki. Oo, parang Ang laki. half. Oo. Dahil sa Saudi. Oo. So yun. So yun guys, yun siguro yung mabibigyan namin ng info about sa application para maging registered nurse dito sa New May question Zealand. pa kayo? Message Comment lang. down below or message lang Thank kami you. dalawa. Yun. Thank you guys. Bye.